Nakay, nakikita nyo ba? Opo. Sino? Sino nakasakay? Si Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Nakol, naloko na. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico? Yan po yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. Nako po! Election ba yan? Hindi pa, Yes po. hindi pa senador si Tito Sen dyan, kagaya ng sinasabi niya. Di ba? Hindi pa siya senador dyan. Di ba? Binagbibintingan niyo akong nagnakaw ng flood control. Di pa ako senador. No? Eh, ka pa rin naman senador dyan. No? Nakasakay ka sa chopper ni Zaldi. Kapal ng mukha mo. Grabe ho itong mga kababayan. Ginamit din ho pala nitong si Tuta Soto at nitong si Ping Lacson Boy Tago yung chopper nitong si Zaldico na kung saan sinasabi ng ating mga magigiting na Marines na yun ding chopper na yun ang ginagamit nila para ipandeliver ng pera. Para sa may mga kamag-anak na nagtataka kung bakit hindi pumapasok itong mga senador na to sa plenaryo sa mga nakalipas na araw, yan ho ang dahilan para malaman na sambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang nangyari sa kaban ng ating bansa na kung saan winalanghiyaw ito sa nakalipas na 3 taon. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Mga resibo, larawan, conversation, ilalabas na ho lahat dito sa bahagi ng video natin na to. Kaya i-share nyo ho ito para malaman ng ating mga kababayan kung ano nga bang nangyari sa ating kaperahan at kung bakit natin nararanasan ang paghihirap na ito ngayon sa ating bansa. Mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, presyo ng mga produktong petrolyo, lagapak ang ating ekonomiya, kawalan ng trabaho. Napakalaki hong factor nitong kaperahan na to na ninakaw nitong mga walang yung politiko na to. Rekta ho tayo sa pagtatanong nitong si Mangga dyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Tuloy-tuloy na ho ito. Naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos. Naku, ito na. Inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi 3 lang po kami nandyan po eh. Sa Ilocos ba yan? Kuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Nakapisign pa tong si Gunggong. Oh. Nakapisign pa ho itong si Gunggong. Pambihirang yan. Dinideliver sa yung pera, hindi naman sa'yo. Pera na sambay ng Pilipino. Di umano, pera laman ng maleta eh. Para dito kay Zaldico at dito sa ating Marines na to, para dito kay Charis, mahiya ka naman. Mahiya naman kayo. Walang hiya kayo. 2022 po. Kapal na mukha nyo. Kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon. Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino Si Kong Sandro, pambihira na eh. Si Kong Sandro ang nag-receive. Ano niya po. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Next one. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Sino yan? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Okay. So, pagtitipon lang. Nako, yari. Bangag! Niliberan ka rin pala. Kaya pala galit na galit ka sa 18 Marines. Pambihirang yan. Walang delivery dyan. Wala po. Wala na delivery. Okay. Wala naman pala. Wala. Wala delivery na. Bakit kayo nandun? Invitation po ni kay Kong Saldi nun po ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang.
So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair. Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng, sabihin na nating, siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito? Pwede po ako ang sumagot para sa aming hindi, lahat. gusto ko muna, Senator. isa muna sa kanila bago ikaw. Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang Tulfo, ano na naman? Bakit mo na naman ginawa? supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po, no? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avellino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila, no? Dahil yung Avellino Cuenco ay actually dismiss yung petition eh. Voting 6-4 ang Supreme Court, dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinite nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin po yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Oo. Kaya po minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung Pretension of power ka pala eh. committee na ito na pinangungunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Senator Peter Cayetano. Yan po ang pananaw namin. Kaya dumalo po kami ngayon. Sa legal aspect kasi, attorney, dahil sa abogado ka, kahit papaano meron kang mapagbabasihan, alam mo kung sino yung tama. Ngunit yung mga kliyente mo, kung sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee. Hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gutesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung
kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon, na kanyang dinisoon yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para madisbar yun. Hindi dahil sa, alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niya ang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima nung pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo bali-baligta rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma. Na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma. Para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun ang nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestify sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan. Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor. Yes, Your Honor, magandang hapon. Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak. Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18-point-something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Saludo, sir. Meron Saludo. po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash. Yan, private jet. Hello, sir. I'm Rin. Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay? Hello, sir. I'm Rin Private jet, Julian. oh. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami dyan ng, sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to
Madsi Hanger. Diyan po. Galing po um, saan yung maleta? Galing po, sir, sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Diyan sa Pasig. Opo, Your Honor. 48 na maleta. 48 na malita po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan 3, 2, hirap Hindi, pa. kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking eroplano? Paano po? Ikwento nyo. Paano Po, sir. nyo Ganito ginamit? po, sir. Galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera. Yung 48. 48 po na malita. Dinalagay nyo sa isang hangar. Sino may-ari ng hangar? Your Honor, Mercedes Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din. So doon nyo dinala yung maleta. Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir. Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung eroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba? Opo, sir. Si Replano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko. I see. Picture pa siya sa loob eh. So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan nyo diniliver uli? Dyan po, sir, naiwan na po kami dyan, sir. Pagka ano namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar eh, sa Madsi. Pagka ano namin dyan, sir, umaalis din kami kaagad, sir, dyan. So, diniliver nyo lamang kay former Congressman Saldico. Dyan lang kami nagdala, sir. Dyan Kaya sa, nga, galing yes, sa sir. bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar. Yes, sir. Okay. Mr. Chairman, 3 things. Number 1, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan Sinungaling. silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman, no? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Erwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to, no? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan? On public, Your Honor, was on February 24, 2026. 2026. Kasi when we- nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila? Wala po. Wala. Again, no, I wonder, sorry, ICI. Sorry, ICI. Wala po. My fault. ICI. Wala. Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI? Wala po. Kasi like yung member nila, si Babe Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya? Makati Business Club, nangangalap sila ng pirma para panawagan. Ang mga oligarko na naman! Anak ko dito ng garabata. Ito mga business club na to, nako, mga walang niya kayo ha. Isa pa kayo sa mga pahiram sambayan ng Pilipino. Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya at nirelease na po siya. Pero
So wala kayong information kung nasaan. Kung nasaan siya. So Sergeant Hindi ko Gutesa, po masabi in public. Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin puso mo eh. 'Di ba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos tong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we had to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. But maraming corruption. Di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo, nangungurap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala Walang nga kayo, ha? at alam natin pinaka-credible, Inquirer, Pinaka-coops. sila nandun. Ang Pinaka-coops Alan yan. Cayetano sa taas, ICC told of Alan Robin tied to Bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTV boss. He's talking about yung bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, Group Sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune. Mga coops na pahayagan ho yan. Kaya sinasabi ko sa inyo dito sa PH Update. Kung di pa ako kayo nakasubscribe, talagang masisingit mo PH. Siyempre, kaya ho natin yan. Subscribe na ho kayo. I-share ito. Hindi lang sa atin. Marami dyan. Marami tayong mga kaibigan dyan na mga vlogger na malulupit. Ha? Wala ho tayo siya kukunang daliri ng mga malulupit yan. Idolo yung mga yan. Kaya subscribe din ho kayo. Suportahan din ho natin. Diyan talaga. Totoong balita mababasa natin. Ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, Blue Ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung Blue Ribbon ngayon. Wala yung Alan Cayetano is still Malaya Business Insights, Alan Robin face obstruction wraps over Bato's escape, etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag, di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na... So ano ho tayo, bili lang tayo ng Philippine Star na pahayagan para sa mga naghahanap ng katotohanan at kahit pa paano parehas na pagbabalita. Philippine Star ho pala yan. Kudos sa Philippine Star, palakpakan ho natin. Meron dispute. Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at Kahit si Drilon sinabi niya, si Cayetano pa rin ang Presidente. May Senate President. sabing
Sa ano pa yun? Pagkatapos si VP Sara pa yun. Payag ka ba, PH? Payag ako. Maprinsipyo. Anak ng tokwa, di nabibili ng pera. Saan ka pa, di ba? May acting Senate President, no? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda Si John Vic, nakita ko yung dampi ng kamay niya dito kay Senator Robin, may something eh. May something ho talaga yung dampi ng kamay eh. Iba yung dampi. pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect Dasal. ang mga taga Dasal ho tayo. Yan, mula kagabi, madaling araw, yan ho lagi ko sinasabi sa inyo. Magdasal ho tayo, hindi pwede yung puro tapang, hindi pwede yung puro react sa social media, hindi pwede yung puro comment o sigaw, hindi ho natin madada sa ganyan ng mga bagay-bagay. Kung wala na ho tayong takbuhan, lahat na lang sinasara, lahat na lang pinapalipit nila, ang Diyos hindi ho nila hindi ho nila magagawa yan sa Diyos. 'Di ba? Kaya dasal ho tayo. Panalangin ho natin yung mga leader natin, ating bansa na sana makaalpas ho dito sa problema na hindi lang yung problema yan na majority minority, problema ho ito ng buong bansa. Mga anak ho natin, okay lang ho sana kung tayo mayayaman kagaya to mga nakatanggap ng maleta. Merong mga golden visa sa Portugal, merong golden visa sa Spain, mga anak nila citizen sa Amerika. Wala ho tayong ganon. Ang meron lang ho tayo itong bansang Pilipinas. Kaya pagka tayo ho hindi pa ho natin pinagmalasakitan to, hindi pa ho natin pinagtulong-tulungan na ipanalangin at mapunta sa tamang landas, wala na ho tayo. Wala ho tayo. Hindi ho tayo kukunin ng ibang bansa. Hindi ho tayo tatanggapin. Wala ho tayong ibang mapupuntahan. Itong bansa lang ho na to. Kaya dapat ho tayo magtulong-tulong para sa ikabubuti at kauunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Di pa ho tayo tapos. Tuloy pa ho natin to. Ano kasi natin, slogan natin yun eh. Kasi yun ang slogan ni VP Sara pag natatapos siya. Bago yung syukran, dati mahalin natin ang Pilipinas. Yung syukran, bago-bago na lang yan. Ngayon na lang yan eh. Yung ho talaga yung OG na niya, yung pang tapos ng linya niya mahalin natin ang Pilipinas. Kaya gaya-gaya tayo. Mahalin natin. No? If this was the declaration of martial law 50 years ago, etc., no, there were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11+1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11+1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Di ba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then, of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So, Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you. Because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito.
Di ba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong na nila si Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. Ngayon, So special alam session. namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ng President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President. Para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Amy, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Yan. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President? Sakit. Peke ka pala eh. Uy, win. O yung sinasabi ng ating konstitusyon Peke ka pala eh. na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. No, kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. Pwede na si So, ano? Tony Si Joel Villanueva. Sino ang next week's link? Hindi gagawin niya ni Brother Joel. Tawag ko dyan, Brother Joel. Yeah, brother natin yan sa pananampalataya. No? At sa alam ko, sa prinsipyo, brother din natin yan. Si Brother Joel Villanueva. Brother din ho natin ito si SP Cayetano. Ang mga brothers in Christ ho natin yan. No? Ano ho yan? Ika nga, may prinsipyo si Brother Joel. Hindi ho tayo bibitawan sa alanganin yan. Ligod, 18 nating magigiting na sundalo. Salamat sa panahon ito. No? Yeah. So, we'll sabi, at the request of Senator Amy, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong. Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? Nako, kanino yan? Ma'am, May kasama yan on the same. Ayan o, ang ganda na. Para regalo ko nga kay ano to, Tuta Soto. Ayan, gift ko sa inyo. Meron pang ribbon. Para regalo yun, may ribbon Same tayo. page? Pambira talaga. oo. Flash na rin. Baka sakali Oo. kabisado nila yung isa. Yes? Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18. Kasi- So, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila. Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil Okay. lumabas ito sa chat group nila. Alright. Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18. Eto, RPC 811, kinunan rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture? Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito. Okay. Pero na-post sa chat group niya. Yes, Your Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo? Para alam na dumating doon? Yes po. Sa chat group, kanino kayo nagre-report? Sa officer in charge namin na close in ni Kong Saldi na PNP na active pa. Active na PNP? Yes, ma'am. Okay.
May mga Close. picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Kaninong bahay yan? Asan na? Yung sumunod na pictures, Kanino nasa yan? loob ng bahay. Ayan. Ay, yung sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong Napakarami bahay naman. yan? Kung Grabe maalala naman yan. ninyo. O, Grabe naman yung mga maleta na yan. Ano ba naman yan? Pambihira naman kayo, oo. Dahil maleta. Bilyon, daang milyon. kung sinong nag-deliver dyan. Po. Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley. Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas? O saan? Yes po, ma'am, sa sala po. Sa Sala, oo. Mukhang ang pamilyar, opo. Kailan ito? May video po yan, ma'am. May video siyang kasama. Yes po. Kasama ko po si Jan. Wala nga namang gawa-gawa din yung mga maleta na yan. Nakabalandra yung maleta, pipicturan. Ano laban? Alam naman na pera kasi pinakita pa nga, pinasilip, di ba? Pambihira. Si Oo. John Paul, Estrada po. yung tao ni Kong Saldi. Po. Yes po. Oo. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang hinatid ninyo? Pinakamababang malita pa po yan, ma'am. Ito ang pinakakonte. Yes po. Ilan ito? Napakarami Nasa sa 20 picture, po. Ha? Nasa 20 po. 20? Yes po. Okay. Kailan? Maalala mo? November 21, 2023 po. 2023? Yes po. Okay. So smallest delivery yan kung tutuusin. Yes po, ma'am. Okay. May mga picture pa? Yan, yan. Next picture, ito next. hindi naman yata sa bahay, mukhang airport. Chopper yan, chopper. Oh, Sumunod. ayan. Ayun sa Si kaliwa. Orly Gutese, yung may Ayan. tulak-tulak niyan eh. Oh, ano na naman yan? Ang dami maleta niyan. Pero imposible daw. Imposible daw na 800 billion. Walang, anak ng tao ka, 3 taon nga nakapagnakaw, posible yung pang 800 million hindi nila may lalagay sa maleta. Pambihirang yan. Sa ano po yan, ma'am? Sa basement Kulo ko talaga itong si Horizon Homes. Tinky, oo. Basement 3 ng... Horizon Home, ma'am. Okay. Bali, paakyat doon sa elevator, ma'am. Papunta sa 56 sa condo unit ni Bosaldi. Oh. Marami po yan, ma'am. Oo, Bali, mga napakarami. Isang helera, pare-parehong mga maleta. mga 56 ka malita yung naakyat namin doon, ma'am. 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganon din? Yan po yung ano, ma'am. Yung may dilaw. Oo, yung may red, Yan po yung may yellow. box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Top Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box. Yung, ano, ma'am, yung nakaharap, walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am. Ikaw yun. Yes po. Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Magkapareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam? Yes, Your Honor. Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpaang salaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan. Tama ba? Saan to? Saan Sa yan? loob ito ng sasakyan, saka... Yan, ma'am, sa, ano, sa bahay ni former speaker po. Okay. Pati yung ibaba. Yes po, yes, ma'am. Aling bahay? Yan, ma'am, sa, ano, sa Horizon Homes. Sa? Horizon Homes. Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to? Horizon Homes yan, ma'am. Sa Pero unit ni hindi Boss bahay Aldi. ni former speaker yan, di ba? Yung nasa taas po, ma'am. Ayan po. Number 42 McKinley. Sa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, ito yung ibaba. Yes po. Yan po yung unit ni Boss Aldi. Ito yung, meron kayong mga dates dito na puros 2022.
Tapos, ayan na, yung mga sumunod. Ayun na. O kayong Next, lahat. next. Kayong tatlo. Suotin mo na. Po. Ako po yung isa, ma'am, yung naka-stripe na polo Naka-stripe shirt. ikaw yun. Oo. Sa kaliwa. Ako Sino naman, yung dalawa? Hindi daw ho sila mga assistant ni Saldi. Hindi sila mga bodyguard ni Saldi. Ang kasama mo? Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, Ikaw yung nasa gitna. Ito sa Yeah, po. kanan. Yan po si Mark Tiksay po. Si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo? Yung sa gitna, ma'am. Yung Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang, hindi pa sa puti yung buhok mo Quezon nun. City area yan po, ma'am. Sorry? Saan lugar to? Quezon City po. Sa QC. Ano yun? Saan lugar? Bali, ano yan, ma'am, sa media po yan, pero hindi ko mabanggit. Tinakpan ni attorney, ma'am. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi kami Media? kami po naghatid yan po. May natid po kami. Tapos yung sa ilalim, yung helicopter. Ayun, sa kasama po namin yan nag-picture po, ma'am. Okay. Yung ibang picture, Chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, sila Ayun, ang no? nagpadala sa group chat. Kaya Chopper eh. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, tatlo na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan. Ano yung helicopter na yan? Oo, iba pa pala yan. Ano yan? Kanino yung helicopter na yan? Kanino Boss yan? Saldi po, Your Honor. Kay Boss Saldi pala yan eh. Kay Boss Saldi yan. Ano po yan, Ba? sir? Sa Misibis Bay, sa Albay. Misibis. Albay. Meron pa kasing ibang helicopter na pinakikita eh. Nako. Ayan, Ano kanino yan? ba yan? Sa kanya po rin, Your Honor. Dalawa po yung Agosta niya. Hindi, kanino nga? Kanino? Kay Boss Elizalde ko po. Ay, kay Boss Elizalde. Kay Boss Elizalde ko pala yung chopper na yan. Sino may gamit? And for the record, ang nakasakay, Sino yung nakasakay? Batayaw. Wait lang ho. For the record, syempre for the record tayo. Sino ba nakasakay, di ba? For the record. Hindi naman no kasi pwedeng hindi tayo for the record dito sa PH Update. Ayan. For the record. Okay, nakikita nyo ba? Opo. Sino? Sino nakasakay? Si Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Nakol, naloko na. Bakit sila ang nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico? Yan po yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. Nako po! Election ba yan? Hindi pa. Yes po. Hindi pa senador si Tito Sen dyan, kagaya ng sinasabi niya. Di ba? Hindi pa siya senador dyan. Di ba? Binagbibintingan niyo akong nagnakaw ng flood control. Di pa ako senador. No? Hindi ka pa rin naman senador dyan. No? Nakasakay ka sa chopper ni Zaldi. Kapal ng mukha mo. and for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Ayun na nga mga kababayan. Nakita niyo naman. Yun lang naman pinupunto natin dito sa PH Update. Yung sinasabi ni Tuta Soto, hindi pa ako senador dyan. 2024, 2025 ang election. Doon sa larawan, hindi ka pa rin naman senador. Pero gamit-gamit mo. Nakisakay kayo, nag 1, 2, 3 kayo doon sa chopper ni Zaldico. Di namin alam ang konteksto. Ang sigurado dito, hindi ka pa sasakay ni Zaldico kung hindi mo siya kaibigan. O di naman kaya, kung hindi siya kaibigan, noong kaibigan mo. Diba? Kung di siya kaibigan ni Marcos Jr. o di naman kaya ni Martin Romualdez na kung saan sinasabi na sila ang naglagay, hindi sinasabi, sila talaga naglagay kay Zaldico dyan sa Committee on Appropriation. Magkakakonek ho yan. Hindi ho pwedeng, hindi totoo yan, hindi ganito yan, ganun yan. Hindi pwedeng ganun ho yun mga kababayan. Tuta Soto, next hearing, dumalo kayong dalo ni Raffy Tulfo. Pero wala tayong problema dito. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.